Isang mapagpalang araw sa ating lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Again, I am Sister Leona Rosales, and this is Speed Talk, Spiritual Talk. Sa episode po na ito po ang first episode po na kung saan may mga inimbitahan po tayong mga bisita para po sa ating page para mas marami pa pong mga paksa ang ating malaman bilang tayo ay mga Kristiyano. My dear brothers and sisters in Christ, ngayong araw po na ito ay sinisimulan na po natin ang Advent season. And alam mo ba kung ano at bakit natin tinatawag na Advent ang panahon natin ngayon? Ngayong episode na ito, malalaman po natin yan. And by the way po, napapanood niyo po kami ng live sa ating Facebook page na Speed Talk by Sis Leona Rosales. And ganoon din po sa mga partner page po natin ang Diocese of Calibo and at Credo in Onum Deum. At syempre, ganoon din po ang page ng Saint Joseph the Worker Numancia. Live na live po tayo at sa mga susunod pa po nating episode ng Speed Talk. And sabi ko nga po kanina, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa Advent season. At makakasama po natin ang ating panauhin. Siya po ay ang Parish Team Ministry ng Saint Joseph the Worker, Parish of Numancia, Diocese of Calibo. Please welcome Reverend Father Vincent Cahilig. Magandang araw sa iyo, Sister Leonor, at magandang araw din po sa inyong lahat. Ako po ay si Reverend Father Vincent Cahilig, Parish Moderator ng Saint Joseph the Worker Parish, Numancia, Aklan. So ngayong araw nga po na ito, Father Vincent, ay ipinagdiriwang na po natin o sinisimulan na po natin ang Advent season. So Father, pwede niyo po bang may paliwanag sa amin? Ano po ba itong Advent season po natin? Bago ko sagutin ang katanungan kung ano ang kahulugan ng Advento, mas maganda siguro na bigyan natin ng kaunting background yung usaping ito, lalo na't yung ating simbahan ay may sinusunod na liturgical calendar. Yung ating Catholic Church ay may tinatawag tayong liturgical calendar na nagsisimula sa panahon ng Adviento. At ito ay nagtatapos sa pamamagitan ng pag-celebrate natin ng solemnity ng Christ the King. Ito ay isang magandang celebration, lalo na ang focus sa celebration na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung Adviento, ito yung tinatawag natin sa simbahan na pinaka-New Year ng Catholic Church. Kasi sa pagpatak ng unang araw ng panahon ng Adviento, ito rin yung unang pagsisimula ng bagong kalendaryo ng simbahang Katolika. Ano yung Adviento? Ano yung kahulugan nito, lalo na sa ating buhay, sa buhay ng ating simbahan? At paano ito nakakaapekto sa ating lahat? Una, yung word na Advent ay galing sa Latin word na ang kahulugan nito ay come into. Meaning, may darating, may pararating. Sa Bisaya, ito ay tinatawag natin na may mag-aabot sa atong nga pangabuhi, may mag-aabot sa atong komunidad, may mag-aabot sa atong panimalay, o mag-aabot sa simbahan. Yung tanong, sino yung darating? Yung darating ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. That is very clear. He must be the center of everything. Siya yung darating, siya yung dapat nating antayin, at siya yung dapat natin na salubungin. Yung Adviento, yung panahon ng Adviento, ito ay isang season. Isang mahabang season na kung saan sineselebrate natin ito ng 4 Sundays. It is a long celebration of waiting. Nag-aantay tayo. Pero hindi lang pag-aantay yung ginagawa natin. We wait with joy. We wait for the Lord with joy. Because Christ is coming sa ating buhay. Now, yung Adviento ay may dalawang characters. May twofold characters yung season ng Advent. Yung una, yung tinatawag natin na commemoration.
Ano yung kino-commemorate natin? Ano yung sineselebrate natin dito? Yung something na tapos na. Because we are commemorating here the birthday of our Lord Jesus Christ. Dumating na siya, naging tao siya, naipanganak na siya sa isang pamilya, sa pamilya ni Jose at ni Maria. Ngayon, yung pangalawang character ng season ng Advent is more of anticipation. Bakit nag-a-anticipate tayo? Kasi nag-aantay tayo sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nare-refer sa tinatawag nating parousia. Christ will come back again to judge us, both the living and the dead. Yan ang sabi sa ating credo o sa pananampalatayang pinoproclaim natin every time that we celebrate our Sunday Mass. My dear brothers and sisters, so now knowing that there are two characters in the celebration of Adviento, the first one is commemoration, and the second one is anticipation. Yung tanong sa atin ay ito, paano tayo sasalubong kay Kristo? Paano natin ito isi-celebrate? Paano natin ito ipagdidiriwang? Una, gusto kong share ng mga nanonotice ko sa ating pamayanan, sa ating simbahan, sa ating community. You know, every time na pagpasok natin sa Burmans, yung mga tao, nakikita ko na nagpapalabas na sila ng mga Christmas decorations, like mga Christmas lights. Nilalabas na rin natin yung mga parol, mga Christmas tree. Mas dumarami yung mga tao sa mall. At saka, practically, nakakarinig ka na rin ng mga musics. At lahat ng ito ay mga songs patungkol sa Christmas. Kaya kung minsan, wow, mukhang nabubuhayan ka ng loob. Mukhang may kakaibang sigla na nararamdaman ka. However, we must not have to forget that there is still a very important season before Christmas. And that is the season of Advent. You know, Christ is coming. And so, we need to prepare. Nag-aantay tayo, pero hindi lang tayo basta-basta nag-aantay because we need also to prepare ourselves, to prepare our community. You know, halimbawa, magbibigay ako ng isang imagery patungkol dito. Kapag may bisita tayong dumarating sa ating mga bahay, ano yung ginagawa ng pamilya? Di ba, naglilinis ng bahay, nagpapalit ng kortina, kung minsan, naglalagay tayo ng mga tanim sa loob para mas lalong gumanda. O kaya yun, pinag-uusapan talaga kung ano yung ihahanda nating pagkain. Nagtatanong tayo, nagre-research tayo kung ano yung paborito ng bisita natin na pagkain para lang maihanda natin at mapasaya natin siya. Yan kung minsan yung preparation na ginagawa natin. At kapag nandiyan ang bisita, talagang bigay todo tayo sa pag-entertain sa kanya. You know, ngayon, sa konteksto na ito, paano tayo bilang isang pamayanang simbahan mag-prepare ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? My dear friends, para sa akin, una, hindi lang ito physical preparation. It must also be spiritual in preparation. Hindi lang na naglalagay tayo ng parol sa labas, ng Christmas lights, nagpapatugtog tayo ng mga Christmas songs. Hindi lang ganun at hindi lang nandoon tayo nakalimit at nakafocus sa preparation natin. Kailangan din nating i-prepare ang ating mga sarili sa loob ng ating puso. Kung tayo ba'y handang tumanggap ng Kristong darating, hindi lang bilang sanggol, pero bilang hari na huhusga sa ating lahat. Mga kapatid, siguro managandang magnilay-nilay din tayo. Kahit yung season of Advent is different from the season of Lent, kasi hindi ito season ng penance, pero kailangan din nating i-prepare yung ating mga sarili spiritually. Para ba masabi natin na si Kristo na ipapanganak sa
manger ay also maipanganak din sa loob ng ating mga puso. Na hindi lang basta-basta na magsiselebrate tayo ng season na ito na externally mayroong mga decoration, but internally we are not prepared to accept Christ because our heart is closed. Sarado yung puso natin. Mabigat yung puso natin. Marumi yung ating puso at ng ating kaluluwa. Kailangan din natin itong linisin sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pangungumpisal, at sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mas magandang preparation po ito kasi lalo't-lalo na yung pangalawang character ng Season of Advent is about parousia. God will be coming back anytime sa oras ng Panginoon para po tayo husgahan ng may awa at pagmamahal. Para sa akin, ito yung kahulugan ng Adbyento. Wow! Napakalinaw po ng paliwanag ni Father Vincent. Ang Advent season po, dapat nakafocus tayo din sa pagdating ni Kristo. Ganun nga rin naman po, di ba, my dear brothers and sisters in Christ, na kapag mayroong bisitang dumarating, super prepared. And dapat ganun din tayo kay Kristo dahil mas lalo na sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdating. Dahil yun po ay isa sa pinakamahalagang pangyayari para sa ating mga Kristiyano. Now, Father Vincent, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, ano po itong tinatawag nating Advent wreath? Yung mga candles, kung manonotice po ninyo, ang kulay nito ay violet. At yung isa sa mga 4 na kandila ay may kulay na rose or pink. Yung first Sunday ng Advent, yung unang sinisindihan natin na kandila ay yung violet. Ito ay sumisimbolo ng hope. Nag-aantay tayo. With hope, we are waiting with hope na darating si Kristo sa buhay natin. At yan yung isa sa pinaka-importanting mensahe sa atin ng first Sunday of Advent. Sa pangalawang Sunday naman ng Advent, sisindihan ulit natin yung pangalawang kandila. Violet ulit yung kulay. At ang kahulugan nito ay walang iba kundi pagmamahal, love. It is the love of God the Father who sent His only Son for us, not to condemn the world, but to show us mercy and forgiveness. Yung pangatlo naman is parang unique kasi sa pangatlong Sunday, o ikatlong Sunday, doon natin sinisindihan yung candle na color pink o yung rose na tinatawag. At yung Sunday na yun ay tinatawag natin na Gaudete Sunday, na ang kahulugan ay rejoice. We must have to rejoice. May joy. So yung kahulugan ng pangatlong kandila ay joy. Yung may tuwa, may saya sa puso natin, kasi alam talaga natin na darating si Kristo. Si Kristo ay darating, at alam natin yon. At yung pangapat ay walang iba, kundi yung last candle, sa 4 na yun ay may kulay na purple din. At ang kahulugan yun ay peace. Yung peace that comes from God. The peace that comes from Jesus Christ. Because we all know na hindi manggagaling kung saan man yung peace na yon, kundi kay Kristo. Siya yung magbibigay sa atin ng peace, hindi lang sa ating puso, kundi sa buong sanlibutan. Ngayon, my dear brothers and sisters, I would like to invite you to focus kung ano talaga yung kahulugan ng kandila. Yung kandila ay sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na darating sa atin. Di ba sabi ni Jesus, I am the light of the world. Siya yung ilaw ng sanlibutan. Siya yung totoong ilaw. You know, I guess, mukhang napakaganda yung celebration natin ngayon. At ini-invite ko po yung lahat na magkaroon din ng Advent wreath sa loob ng inyong mga tahanan, kung saan sama-sama yung pamilya na magsisindi nito
na magbubuklod sa inyo, na magbibigay sa inyo ng opportunity to prepare also yourselves not only individually, as a family. Magandang gawin iyon kasi yun nga yung sabi ko, Jesus is the light. At yung mga kandila ng Adventrit na yun ay sumisimbolo sa liwanag ni Kristo, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. We are experiencing darkness, especially nowadays. Maraming natatakot, confused tayo, mayroong mga tao na nahihirapan sa buhay, hindi lang dahil sa pandemya, kundi dahil na rin sa mga epekto ng kalamidad na dumarating sa atin. Sunod-sunod yung kalamidad na tumama sa ating bansa. Mayroong Rolly, mayroong Sonia, mayroong yatang Tonyo, at isa sa masaklap, yung epekto ng Ulysses sa atin, na marami talagang mga tao na nahihirapan. Sa ating karanasan ngayon, I'm sure that marami sa atin yung lumalaban, yung nagsastruggle para maniwala sa Diyos. Nagsastruggle tayo kasi hindi lang pandemya yung nandito sa atin ngayon, kundi yung epekto na rin ng kalamidad. At alam ko na sa darating na panahon, talagang mahihirapan tayo kung paano natin pakainin yung ating pamilya. Samantalang yung iba wala pang bahay, samantalang yung iba wala pang trabaho. And here we are in this moment, in what we can say, moment of darkness in our life. My dear brothers and sisters, there we can see the significance of the Adventrit. Si Kristo ang liwanag natin sa gitna ng dilim na ito. Si Kristo ang liwanag ng bawat isa, ng bawat pamilya na magbubuklod sa atin lahat. Mga kapatid, may isa nga akong katanungan sa sarili ko tungkol sa celebration ng Advento, yung Christmas season. Sabi ko, can we still celebrate Advent, Christmas season, sa gitna ng mga bagay na dumarating sa atin, na madilim, marami tayong pagsubok? Can we still light the candles in our homes? Can we still go to the church para magsimba tayo? O baka nawawala na rin tayo ng pag-asa at pananampalataya? Nagtatanong din ako na, may pagkain pa ba tayong maihahanda pagsapit ng Christmas sa ating mga lamesa, sa ating mga tables? Mayroon pa ba tayong pagsasaluhan? Ngayon pa lang, marami nang nawawalan ng pagkain, marami nang nagugutom, kulang na kulang yung kita. These are things na pumapasok din sa isip ko. Pero my dear brothers and sisters, alam niyo po ba na sa kabila ng mga katanungan na ito, mayroon pa rin pag-asa kasi nga, remember, Jesus Christ is Emmanuel. Christ is with us. And the very reason why there is incarnation, yung pinakakahulugan kung bakit ang Diyos naging tao, para samahan tayo. Na hindi siya iba, hindi siya malayo sa atin. Na yung Diyos hindi lang nasa itaas, pero kasama-kasama siya natin kahit anuman ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Siya ang liwanag, siya ang liwanag na patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa at buhay. Siya ang liwanag, ang Diyos na naging tao, na sa kabila ng ating pinagdadaanan. The very reason of incarnation is for us to be embraced by this Christ, by this God. So my dear brothers and sisters, I encourage you na kahit man lang sa loob ng puso natin, patuloy tayong maniwala na may Pasko. Patuloy tayong maniwala na ang Diyos ay pagmamahal, na ang Diyos is operating silently sa buhay natin. May Pasko kasi ang Diyos ay pagmamahal. Mahal tayo ng Panginoon. That's why, my dear brothers and sisters, I invite you as a family, celebrate this season of Advent with joy, with preparation, and thanksgiving.
to the Lord. So my dear brothers and sisters in Christ, yun po pala ang tunay na kahulugan po ng 4 na kandila na ating pong nakikita sa pagsisimula po ng Advent season. So hindi lang po pala yan kandila lang na simple, kundi sumusumbolo po sa love, hope, joy, and peace. At syempre, wag po natin kakalimutan ang sinabi po na Father Vincent na yung tunay na kahulugan po ng ating selebrasyon ngayon. Father Vincent, huli. Para po sa inyo lahat, iniimbita ko po kayo na manalangin palagi. Araw-araw bilang pamilya. Lalo na sa panahon ngayon na kung saan, sabi ko nga, nahihirapan tayong lahat. Pray the rosary every day. It's time that we are together as a family. Siguro ito yung panahon na yung Panginoon ay nag-iimbita sa ating muli na magsama-sama tayo, manalangin tayo, kasi sa pananalangin natin, kasama natin ang Panginoon. So please pray the rosary as a family together every day. At pangalawa, magsimba po tayo every Sunday. My dear brothers and sisters, in this moment of spiritual battle in our life, kailangan po nating lumapit sa Panginoon. Wala tayong mapupuntahan kundi Siya. Kung bawal po tayong lumabas ng ating bahay kasi minor de edad tayo o kaya'y senior citizen po tayo, iniimbitahan ko kayong magsimba sa pamamagitan ng mass media. Huwag nating i-let go yung ating pananampalataya at paniniwala, lalo na sa panahon ngayon. At pangatlo, I would like also to be grateful to Sister Leonor for giving me this opportunity na makapag-share po sa inyo ngayong araw sa patungkol sa season of Advent. Salamat sa iyo, Sister Leonor, and may the Lord bless you. And of course, my gratitude to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat din po sa iyo, Father Vincent, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon na ito. And I'm sure po, marami pong natutunan ang ating mga viewers, ang ating mga brothers and sisters in Christ tungkol po sa Advent season.